Hello guys, syempre good morning muna dyan at good evening rito. Eto guys pag-usapan natin again, ito ay napapag-usapan natin sa aking mga live pero magandang pag-usapan uli natin ngayon sapagkat hanggang ngayon merong pa ring mga nangangamba na ito raw mga ibang mga didilis na nasa minority block ngayon o sa may sayad block baka daw pag lumipat ay magta-traitor lang. No? Okay, ganito yan guys. Unang-una, wag na muna natin isipin ngayon ang pagta-traitor nila kung sakali man sapagkat alalahanin natin meron tayong solid 11 okay, solid block 11 o yung tinatawag natin fantastic 11. Ngayon, naging 12 na siya dahil nga si Quick Melt ay lumipat. Ngayon, kung may lilipat pa, di madadagdagan pa. Pero, hindi na natin kailangang isipin ang pagta-traitor kung sakali na itong si Quick Melt ay bumaliktad uli at kung sino pa yung lilipat na malamang-lamang ay si Joel Islulong na nga. Diba? At may chance na pati si Bongo Lloyd. Okay? Pero guys, ito ang isipin natin. No, at ito ang mahalaga. Okay? Importante, mahalaga na, importante pa yun. Importante na si Sherwin Gatchalian ay hindi maging pro tempore, kundi importante na siya ay maging lehitimong Senate President, okay? Okay. So paano mangyayari 'yon? Kailangan siyempre magkaroon ng 13 boto. That's why sabi ko nga sa live ko noon wag na nating munang isipin ngayon kung magta-traitor. Bagkos encourage natin ng mga itong dalawa, si Bongo Lloyd at saka itong si Joel Isullo. Wag na lang si Loren. Walang kabuhay-buhay yun, si Mother Solar. Para at iyo talaga over ang pagkasiraulo no. Itong mga ito kasi tulad ng sinabi ko no mga unang content ko, 'di ba, na itong mga ito ay umaasa. Bagamat alam na nila na sila ay mga mangungulungan, pero umaasa sila na dahil sa mga gagawin nilang tama, baka sa susunod na administrasyon, kahit papano, mapababa o sabihin na natin mahilot-hilot yung kaso nila. So, tingnan lang natin, So, sapagkat yun ang kanilang pananaw na lalambot sa kanilang susunod na administrasyon, pero alam nila na hindi hindi administrasyon ni Saya dahil alam nila na wala nang uupong Duterte. Na alam nila na si Sayad ay talagang alanganin at hindi, kahit pa sabihin mo na hindi yan makonvict, no? Dahil nga kukulangin ng bilang, naman yan, damaged goods na yan. So, walang pag-asa na maging presidente pa si Inday Sayad o si Barbie Baste kahit anong gawin nila. Okay? So now, dahil nga sa pag-asa nilang ganun, baka ito ay isang motibasyon na rin na magbigay sa kanila upang magdesisyon na lumipat na lang muna. O, di ba? Ngayon, pag lumipat sila, kahit isa lang dyan ang lumipat, guys, okay na. Magiging lehitimong Senate President na, may-elect na as Senate President itong si Senator Win Gatchalian at yun ang kailangan natin. Yun ang mas maganda para matapos na yung mga usapin at kadramahan at katarantaduhan nitong mga may sayad block na ito, At para mawala na rin ang mga usapin, di ba? Kumbaga kahit na nakarating yan sa Supreme Court, moot and academic na yan. Ngayon, ang tanong, kung sila ay magta-traitor, mag-traitor na sila kung gusto nila hanggat natapos na at naging Senate President na si Win Gatchalian, wala na tayong pakialam. Bumalik man sila sa minorya yung dalawa, wala tayong problema ron. Bakit? Kasi mananatiling 11-11 ang bilang. Kung mangyari yun, ibig sabihin 11 sa minority, 11 sa majority. Kung magkaganon, hindi nila maekokudita ang Senado, hindi nila mababago ang chairmanship sapagkat 11-11 nga. Nakukuha nyo. So ngayon, ang importante maging Senate President na elect si Senator Win Gatchalian. Okay? Kaya encourage lang natin si Bongo Lloyd. Malay mo naman, sincero naman sila sa pagbabago. Since bagamat alam nila na mangungulungan sila, pero kahit papano may konting sinseridad na para gusto nilang mailigtas ang ang institusyon na kanilang kinalalagyan ngayon, ang Senado nga, di ba?
So, ano yan, dapat mangyari yon, di ba? Working in progress, ika nga, na talagang may lumipat at malamang-lamang malalaman natin mamaya kung magte-13 na ba. At pag nag-13 na, ibig sabihin tapos na ang usapin. Ay naku, Purudi. Wala pala mamaya. Mamaya tuloy, Blue Ribbon pa lang inaabangan natin, no? Ano na nga pa lang sila ngayon, adjourn na sila, di ba? Oo nga pala. So, recess na sila. Sinideya na. Okay. So, yun lang hintayin natin. Pero mamaya, ang inaabangan natin ay ang Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Erwin Tulfo at ayon sa progress ng invitation at itong mga pangyayari, mukhang hindi dadalo ang 18 Marites dahil nga pinagbawalan nitong si Alan ni Auntie Petra. Siyempre, ibig sabihin, ang nanalo ay si Iyotman. Ibig sabihin, si Iyotman ang may command, no? Si Iyotman ang may kumpas, hindi si Inday Sayad. Sa kanilang organisasyon, ang pinaka may kumpas ay si Iyotman. Kung yun ang sinunod ni Auntie Petra, okay? Dahil di ba nga ayaw ni ang stand ni pangalan nito, si Iyotman ay ituloy. Ang stand naman, hindi pala ituloy, hindi papuntahin. Ang 18 Marites, ang stand naman nitong si Inday Sayad, papuntahin. Kasi nga si Inday Sayad, hindi yan nag-iisip. Wala yang iniisip, no? Kumbaga, napakababaw, napakaliit, napakaigsi. So, kaya ganun ang pag-iisip niya, no? Kaya lang, okay na rin kung hindi man sila pupunta, makukontempt ang mga yan. Alam ko, pag isinokos na sila, then contempt ang kasunod. So, tingnan natin ang mga susunod na mangyayari, okay? So, yun. Kaya, guys, encourage lang natin, huwag kayong mag-alala. Ang importante, pag na-elect na Senate President si Win Gatchalian, wala nang usapin. Wala na masyadong mga kalukuhang usapin ng mga ito. Kundi talagang wala na silang pag-asa. Hindi nila makukudita yan. Bakit? 11-11 yan. Alalahanin natin, solid ang 11 ng Senado, no? Ngayon, itong mga dadagdag, pampadagdag lang sila. Hindi natin masasabing solid ang mga yan. Diba? Pero bumaliktad man uli sila pagkatapos nilang umalis sa may Sayad Block at bumalik uli, walang problema. Bakit? Tapos na, ang presidente na ay si Win Gatchalian at hindi na nila yon maiaalis pa at hindi nila yon mababago pa at hindi nila makukudita. Walang pag-asa dahil ang bilang ay magiging 11-11. Okay? Even ang mga chairmanship, hindi na nila mababago. Ibig sabihin, matatapos ang administrasyong ito, ganyan ang sitwasyon. Malamang-lamang pa, mababawasan pa nga, di ba? Dahil may mga makukulo si Marco Tae. Kaya napakahalaga na magandang ma-elect na nga naman si Senator Win Gatchalian at huwag siyang manatiling acting, di ba? Ma-elect na nga naman as Senate President. At mangyayari yon sa pamamagitan ng isa na lang ang bumaliktad, matik na. So mukhang si Joel Islulong sa pagbabalik ng session, mukhang babalik na. Babaliktad na, di ba? Magbabagong buhay na daw siya. Pero guys, tulad ng sinasabi ko kahit magbaliktaran sila, hindi sila ligtas sa accountability, mananatiling pananagutan nila ang dapat nilang panagutan, hindi mawawala ang demanda at magtutuloy-tuloyan. Pero dapat harapin nila at doon ko sila papalakpakan kapag talagang katulad ni Jingay, kahit papano hinarap niya yung kanyang mga kaso. Tingnan natin itong mga ito, dapat harapan din nila yung mga kaso nila. Okay? So ilan muna sa mga bobong didilis dyan at may sayad na nyo. Ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay lagi high blood. Bye!